Hello mga mare! Kumusta naman ang benta nyo? Ayan, may chika ako ngayon sa inyo. Doon sa sari-sari store groups natin, lagi kong nababasa yung mga post ng ating mga kasari. Saan pwede makakuha ng puhunan, pangtindahan, saan pwede umutang ng paninda, saan pwede mag-loan. Yung iba, sorry po talaga. Dinidecline ko na kasi minsan pa ulit-ulit na yung topic. At saka dahil din sa issue na yan, yung mga questions yan sa mga post na yan, ay nagte-take advantage yung mga scammer. Pag nabasa nila yung post, nako, ipi-PM ka na. So, marami na yung mga na-scam. So, may modus po talaga sa mga ganyan, yung mga nag-aalok ng mga puhunan, pero kailangan mo muna maglabas ng mga certain amount ng pera bago nila i-release kuno yung loan mo. Kaya ingat tayo mga kasari. So, dito, safe kayo, walang mabubudol. So, eto na nga. Sobrang mahal na talaga ng mga bilihin. Mataas na rin yung mga puhunan natin sa mga paninda natin sa tindahan. Minsan talaga nasa-short tayo eh. So, ngayon, need ko nang bumili ng mga paninda. Kulang pa ang pambili ko. Paano ba yan? Alam niyo naman, dumaan yung pasukan ng mga bata. Ang daming gastos, gamit, uniform, entrance fee, tapos baon pa nila. So, mabuti na lang meron nito. So, ito na nga ang sikreto ko para makamura at makabili kahit wala pa yung ating mga funds. Gamit ang grocery app kung saan mura yung mga paninda para sa sari-sari store na tulad mo kasari. Ayan, katulad ko. Wait lang. Pagkakabanas gadine. Pagkakabanas. Yan. Huwag niyong sayangin to mga kasari tulad ng pagsayang nyo sa kanya. Huy! May hugot. Huwag niyong sayangin to mga mare. Don't worry mga kasari kasi sa vlog na ito, tuturuan ko kayo kung paano magiging madiskarte sa inyong bilihin kahit wala pa kayong sweldo or kulang pa yung funds nyo. Dahil sa akin si Pa, siguradong magbabayad ng utang si Suki. So, limited pa yung ating funds. Diyan, yung ating funds. Syempre, gamit ang ating mapagkakatiwalaan, ang best friend, si Grocery. Kaya keep on watching mga kasari and welcome to my Ilista series. Ayan. Para sa vlog na to, pag-usapan natin kung ano nga ba ang ilista. Actually, mga mare, nag-vlog na ako dito dati pa, siguro mga last year. Pero isang refresher lang para sa inyo dahil very kilala ito. At ang daming tanong sa comment section tungkol dito. Tulad lang ito ng mga paborito nyong ginagawa pag wala pang sweldo. Mag-check out and pay later. Huli kayo no? Yung mga online shopper dyan. So, ganito din ang ilista mga kasari. Isa itong buy now, pay later program sa grocery app na pwede ninyong gamitin bilang payment option or pambayad kapag mag-o-order ng paninda o gagamit ng e-negosyo services tulad ng load o pay bill sa grocery app mismo. Ayan. Diba? Sabi ko sa inyo same lang to parehas na parehas. Pero wait lang, hindi lang to yung rason kung bakit kailangan yung gamitin si ilista. Kaya ginagamit ko to dahil number 1, pangdagdag paninda siya. Syempre, ito ang gusto natin. Pwedeng gamitin ang ilista para madagdagan ang mabibili mong paninda para sa yung minamahal na tindahan para dumami ang ating paninda. Dahil ang motto ko ay, mas maraming paninda, mas maraming benta. Gusto nyo yon? Gusto ko yun mga kasari. Mas mura kaysa sa ibang loans. Kung hihiram ka, mabuti na sa ilista para maliit lang ang fees, tapos safe at secure ka pa. Yan ang sinasabi ko sa inyo, diba? Pack na pack. So dito, hindi nyo na kailangan agad ng cash. Kahit wala kang cash ngayon, pwedeng gamitin muna ang ilista para tuloy-tuloy lang ang negosyo at bayaran na lang ang balanse pagkatapos ng 7 araw. Kaya naman mga kasari, kaya ako palagi itong ginagamit ang ilista dahil sa mga ito. Sobrang laki ng tulong niya para sa akin. Nakita nyo naman, kahit papano ay may paninda pa tayo. Kaya kung nag-aalangan ka, go ka na ngayon. Isa din sa mga tanong na naiisip ko ay kung saan to pwedeng gamitin. Pwedeng gamitin ang ilista para sa number 1, paninda, number 2, e-negosyo. Ang ilista para sa paninda ay maaaring gamitin pambili ng chichirya, kape, detergent, at iba pang paninda ng iyong sari-sari store. Ang pangalawa, ang ilista ay para sa e-negosyo naman, ay pwedeng gamitin pambili ng load o pambayad ng bills. Nako, monthly, laging merong ganyan. Everyday may nagpapaload. At syempre, dahil isa tong buy now, pay later na program, kailangan din nating tignan ang ating credit limit, mga kasari. Una, pindutin ang ilista sa upper right ng inyong grocery app. May 2 numero kang makikita dito at ito yung pinakamataas na amount na pwedeng gamitin pambili gamit ang ilista.
Isang limit para sa paninda at isa pa para sa inegosyo. So, magkaiba ang limit ng bawat isa. At hindi nyo magagamit ang credit limit ng inegosyo para ipambili ng paninda. At hindi rin maapektuhan kung ginamit mo yung isa, hindi maapektuhan yung isa mong limit. Ito yung isa sa mga post or nakikita kong tanong doon sa mga comment section ng ating mga kasari. Sa Samahang Super Tindera, paano daw ba pataasin ang ating credit limit dyan sa ilista? Kung gusto mong pataasin ang limit mo, gamitin ng buo o ang kalahatan ng limit mo. Ubusin nyo lagi at magbayad on time. Ibig sabihin, sagarin nyo yung limit nyo para qualified kayo agad. Ngayon mga mare, dahil nga isang buy now pay later na program ang ilista, syempre may mga processing fee din ito. Ayan, wait lang. Ako ililipat at talaga namang napakabalas. So, ang ilista ay mayroong dalawang fees. Ang una ay ang processing fee at ang pangalawa ay ang late fee. Ang processing fee ay ang maliit na fee na pinapatong sa bawat ilista order nyo. Nasa halaga lamang ito ng 35 pesos kada 1,000 pesos na order nyo. Huwag mag-alala dahil napakaliit lamang ito at mas mura pa kaysa sa iba pag nag-loan ka. O di ba? Saan ka pa? 3.5% lang yan mga kasari. So ang late fee naman ay babayaran mo kapag late ang iyong bayad. Parang penalty yan. Ang fee na ito ay 35 pesos rin kada 1,000 pesos bawat linggo o bawat week na malilate ka. So, ang maganda rito mga kasari ay ang basihan lamang ng late fee mo ay ang iyong original bill kung kaya hindi grabe ang taas bawat linggo. At ngayon mga kasari, dahil alam nyo na kung saan maaaring hanapin ang credit limit at kung ano ang processing fees ng ilista, syempre ngayon naman kailangan na nating bayaran ang ating mga utang. Paano nga ba pwedeng bayaran ito? So, pwede ka magbayad ng ilista gamit ang Grow Coins o sa cash pag bumisita na ang iyong collector sa iyong tindahan. Para laging ready kayo pag dumating si kuya mo, kuya, pero kuya ang tawag ko sa shipper ko o sa collector ko. Ayan, maaaring i-check ang due date ng inyong outstanding bill sa My ilista section. Hanapin lang yan sa inyong grocery app at dapat hindi ito bababa ng 7 araw after ng huli mong transaction. Ibig sabihin, may pagkakataon ka pang maibenta yung mga inutang mo kay grocery sa loob ng 7 araw bago kanila singilin. At minsan, umaabot pa talaga ng 13 days. Ayan, depende sa diskarte mo ng paggamit ng ilista. Shoutout nga pala kay si Sherlyn Castillo na nagsuggest sa akin yun. Napakaganda ng tip mo. O, diba? Paknapakang ilista, no? Gusto mo nang gamitin kasari, no? Pero paano ba? O, ito na. Paano ka ba magiging qualify? Qualify ka na para sa ilista kapag mayroon ka ng 3 paninda orders sa loob ng 1 buwan. Kung qualified ka na, hanapin ang balance mo sa ilista page at piliin ang ilista as mode of payment on your next checkout. Ano pang hinihintay mo mga kasari? Mag-ilista na kayo, go na. Ito na nga, mag-o-order na ako. Di talaga ako makapakali kasi tignan nyo ang mga paninda ko. Buang-buang na naman. Ayaw kung may mga butas-butas dyan. Need ko na talaga ng mga paninda. So, salamat sa grocery. Stay tuned sa mga next vlog ko, mga kasari, mga mare. Syempre, kung may mga question kayo, comment down below na lang at sasagutin natin yung mga questions nyo na yan. Ayan. Hanggang dito na lang. Salamat sa inyong panonood. Sa hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe sa aking YouTube channel, Lisel Domdom. Bye-bye! Happy selling! God bless!